Hi guys! Welcome back sa ating channel, Plantiarium. Please consider subscribing. Nandito na naman po tayo. Mag-update ako sa mga plant ko na nabili ko na mga mura na. Yung nabili ko noon na Florida Beauty. Ito na siya guys. Maganda yung ano niya. Maganda yung variegation niya. Dati ano naman ito nung nabili ko, hindi masyadong parang nawawala ng yung variegation. Ayun. Pero nung sumunod na ito na. Ano lang talaga, bright light ang pinaglagyan ko. Pero hindi ako masyadong naglalagay ng fertilizer. Meron akong ginagamit na fertilizer, pero yung organic na fertilizer. So, iyon ang mga pinagagamit ko. So, itong Blizzard ko, dati green ito. Ngayon, na, bright light lang palang kailangan niya. Pero, hindi dapat naiinitan. Ayan, may plano akong palakihin itong itong money plant. Ito din, ayan. So, itong ko pala, jungle fever na variegated. Sobrang ganda niya guys. Classic ito. Yung noon-noon pa na mga jungle fever na mga variegated. Dati to, green lang siya. Ganun ganyan lang siya, pero nung nilagay ko sa tamang lugar, gumanda naman yung mga niya, variegation niya. So pala, itong ko kasi nasira yung dahon nito, nasira, kaya parang hindi siya naka-recover. Ring of Fire ito, supposed to be napakaganda nito yun yung bago. Ito yung nag-revert kong pala guys, reverted ko na strawberry shake. Pag hindi talaga maganda ang genes, kahit anong gawin mo, talagang magre-revert sila. Kaya kumuha ako ulit ng isa kasi mura naman ngayon. Kaya kumuha ako ulit ng isa para pagkaroon ako ng magandang may magandang variegation. Kasi nasa jeans talaga. Ito binili ko kasi talagang napaka-konti na ng variegation. Kaya talagang hirap bumalik. Ito pala yung mga ko noon, yung tissue cultured ko na sabi nung pinagbilhan ko, daw, variegated daw bilite, pero hindi. Wala talaga. Ayan Pero hindi ko na lang din kasi parang nagagandahan ako. Hindi rin kasi siya mahirap alagaan. Lalakihin ko na yan. Pero guys, bumili talaga ako ng kasi 'di ba nagmumura na ngayon ng yung mga bilite na variegated. Ito binili ko to. Dati ito pa lang ang niya, ito pa lang yung dahon niya. Pero napakaliit, parang ganoon lang siya binili ko. Ganyan lang siya kaliit noon. Malaki ng konti dyan. Tapos, may bukol na talaga siya doon. Pero siya itong lumaki. Hindi ito mahirap alagaan guys. Kahit saan mo ilagay, mabubuhay, hindi maarte. Kaya ayan, meron siyang itong half moon. Natakot ako dito. Ito kasi parang ewan ko, siguro talagang may mga talaga na lumalabas na green. May lumabas na isang green. Tapos parang may abnormality din siya. Kaya ayan, mayroon na naman siyang bago. Ayan, sana na yan. Anong tawag dyan? Yung variegated na sana ito. Ayan. Kasi ito yung nasundan nito.
So, green. Titingnan natin kung magi-green ito or magbabarigate. Ayan. Pero, maganda yung ano niya. Maganda yung mga variegation niya. Tapos, meron siyang anak doon. Yung dating may bukol-bukol na maliit. Na ano din siya, oh. Nabuhay din siya. Ayun. Ayan. Parang may variegation din. Maganda rin yung variegation. Napakaganda nito alagaan, guys. Tapos, hindi maarte. Nilagay ko lang yan. Nauulanan. Kung ano-ano. Tapos, hindi ko rin nalalagyan pa sa ngayon ng ng fertilizer. Ano lang nilagay. Yung Osmocote daw, sabi nung pinagbilhan ko, yun lang daw nilalagay nila. So, ito na yung binili kong bago na strawberry shake. Ganito yun siya dati, oh. Pero itong napagbilhan ko nito, guys, ano daw ito? Ito yung mga sinauna na mga strawberry shake. Yung matagal-tagal na. Masyadong nainitan ito doon, oh. Yung hangin kasi dito sa amin, mainit. Ayan, oh, tingnan mo. Nasubrahan. Pero, ano pa rin siya, oh, babarigate pa rin siya. So, wala siyang guys, walang reversion. Hindi siya nagre-revert mula noon. Ayan, oh, nagpipink. Ito yung nagpipink na uri ng strawberry shake, guys. Kaya, nakabili na rin ako sa wakas. Kasi, mga mura na kasi ngayon lahat. Ayan. Meron din akong dito, nag-umpisa din ako bumili. Apulaki to eh. Philippine Sindapsus to. Maganda rin yung niya, yung variegation niya. Dito sa amin, guys, nasa Jensan ako ngayon sa Mindanao. Grabe ang init dito sa amin. Yung tingnan mo na sa ilalim na sila ng yun, ng mga kahoy. Tapos meron pa akong net. Yung net, meron akong net doon sa kabila 80%, pero hindi rin kinakaya. Pero kasi yung hangin dito sa amin, pa rin, yung mainit din. Kaya ewan ko, sana kasi na-observe ko yung yung variegated plants, kapag nada-direct sunlight siya, parang nag-green. Ito na direct sunlight ito, oh. Kaya nag-green siya. Parang yun ang na-observe ko, na direct sunlight. Kaya ito, wala, hindi to na direct sunlight, parang lang, nasa side lang siya ng nasa lilim. Ayan. Meron pala akong ipakita sa inyo, guys, yung maganda kong pink princess na marble king. Pinutol-putol ko na kasi nagbibigay siya ng mga puro pink na mga dahon na mamatay din. Kaya nagka-problema ako. Pinutol-putol ko, ayan. Meron siyang bagong dahon. Sana pala itong pink princess, nahirapan din akong mag-alaga, maarte. Pala ito ngayon, alam ko na, kasi sa sobrang init dito sa amin, kailangan niya ng matubig. Tingnan mo itong dito. Ito yung actually ito yung top cut niya. Yung top cut pala patay na. Kasi pink, puro pink. Ito yung parang pangalawang mid cut niya ito. Ang nangyari dito, guys, nilalagyan ko talaga ng tubig dyan, oh. Kasi sa sobrang init dito sa amin, hindi mo nababantayan. Na pala, nagda-dry na sila. So, gusto nila yung parang mga tubig-tubig. Kaya nilagyan ko ng ganito, guys, oh. Hindi rin naman ito masyadong malalim yung mailalagay mo. Parang lang. Kumbaga, kung dadaan na tubig galing dito papunta doon, yun lang ang ma-absorb niya. Kaya parang sakto lang. Kaya ito ngayon, oh, okay na siya. Dati na to, parang tulad nito, oh. Parang sira yung paglaki niya. Ayun, oh, hindi lumalabas yung mga bagong suloy, bagong pala yung new leaf, kasi sa tubig, nakulangan sila ng tubig.
Kaya ayan, binilhan ko na naman ng ganito, paupuan. So ganyan ang nangyari. Dahil summer ngayon, sobrang init. Wala halos ulan. Itong ano ko, ganun din, nagbibigay puro ng full na ano, white na dahon. Mamamatay din ito eh. Ayan. Syngonium yan eh. Wala. Ganyan din. Parang ganito din nangyari sa ano ko. Pink princess ko. Nagpo-full moon sila. Meron pa akong ipakita sa inyo. Yung galaxy ko. Ganon din yung galaxy ko. Mabuti pa yung galaxy. Actually, nag-top cut ako sa galaxy ko. Ang nangyari, yun nga, nakulangan na, hindi ko na anuhan ng tubig. Ganon. Kaya namatay yung, hindi namatay yung top cut, pero yung new leaf niya nalusaw. Lusaw kasi init, bigla nalagyan ng tubig. Ito yung mid cut niya, may bago na siyang ano. Mas maganda ang galaxy. Kasi yung galaxy hindi nagbibigay ng full moon eh. Ito yung ano ng galaxy ko. Ayan. Yan yung top cut niya. Meron na siyang bagong kasi nalusaw yung new leaf. Ang nangyari dahil nalusaw, parang tinubuan na siya ng maraming ano, bagong shoot. Ewan, parang isa, dalawa, tatlong shoot yata ito eh. Pero nakaano din ito sa tubig. Kasi hindi nakakayanan, kaya nilagay. Tingnan mo yung tubig niya oh. Pero gustong-gusto nila yung parang matubig. Ayaw nila nang nagda-dry. Kaya yan ang ginagawa ko dito sa akin. Tapos ayan, tingnan mo, lumabas na yung ano ko. Ito pala, hindi niya kailangan ng mainit na mainit. Basta bright light lang. Syngonium aurea to eh. Ayan. Ito oh. Akala ko ano na to, yung dati kasi ganito na lang siya oh. Nailagay ko kasi sa ilalim ng ano, ng lilim. Ngayon nung maanohan na, masinagan na ng araw, ayan, naglalabas na siya ng puro na mga ano, puti. Ayan. Nga lang kung sobrang init, ayan, nagkikrinkle. Hindi maganda. Kailangan tamang-tama lang. Ito palang monstera ko guys, matibay sa init ng araw. Monstera albo. Ayan. Ayan, meron akong pakunti-kunting collection ng mga ng mga aglonema kasi ngayon nakuha ko na yung kung saan ko sila ilalagay. Kasi parati akong nalulusawan. Ano pala ang gusto nila? Lilim talaga. Ayan o, ilalim sila ng kakahoyan. Tapos ang gusto niya, dahil mainit nga dito sa amin sa Jensan, sobrang init. Ang gusto niya, yung coco peat at saka rice hull. Yung iba rice hull lang, sa akin hindi pwede. Yung rice hull lang. Kailangan may coco peat talaga. Ayan, kaya nabuhay na sila ng paunti-unti. So, ganun lang guys, kailangan pag-aralan natin yung mga kalagayan ng ating mga pananim. Yan. So, nag-aral din ako, pinag-aralan ko din itong anthurium. Hirap ako guys, ayan o. Nalulusaw siya paunti-unti. Pero meron isang anthurium dito na parang nagsusurvive siya. Ay, naku. Tingnan mo o. Pinauhan lang siya ng ano, ayan o. Tingnan mo. Yan, kinakain nila ang pananim ko. Ayan. Natutulog dyan. Alisin natin. Saan ko yun ilalagay? Kakaawa din patayin. Ayan. Nag-start ako ng anthurium dito kasi sobrang init sa amin. Hindi ko alam baka makakasurvive o hindi. Queen anthurium ito. Ito, pero maliit pa. Nilagay ko na lang sa tinransfer ko papunta dito sa Leka.
Kasi hindi na siya nagbibigay ng bagong So nung nilagay ko sa leka, may bago na siyang ah mayroon na siyang bagong, ayan, new leaf. So yung iba wala na talaga nag-dry. So yung ko din guys, update ko yung yung Espiritu Sancti ko. Parang mamatay sila dati. Nilagay ko sa nabuhay. Ayan, may bago na silang mga pa-unfurl na mga dahon. Nilagay ko sa leka. So, nabubuhayan ako dito sa leka kung baby pa. Pag malaki na, eto, leka din ito guys. Hindi ko natin transfer kasi talagang ayaw niyang lumaki. Pink, white princess ko with pink na variegation. Nasa leka pa din yan siya. Ayaw niya mabuhay yung sa na kaya pinag-aaralan ko pa kung ano yung gagawin ko dyan sa kanila. Kaya ngayon, nasa leka pa lang yan siya ngayon. Ayun, nilagay ko din sa leka. So, mahirap talaga mag-alaga kapag sobrang init ang lugar mo. Hindi kakayanin na yung 80%, 90% na net ko dito, wala na mamatay. Sobrang init dito sa amin guys. So, hanggang doon lang guys. Thank you for watching. Nag-update lang ako. Ito, malaki na yung mga ko, bipen. Pero green, silver. Thank you for watching. Please subscribe sa ating channel para sa next natin na video.